Welcome sa ating story time at ang kwento natin ngayong araw na ito ay tungkol sa isang grade 3 students at kanyang teacher sa science. So ang kwento, merong isang bata na nagkikwento sa kanyang mga kaibigan tungkol sa isang propeta na ang pangalan ay Jonah or Jonas. Sabi ng bata sa kanyang mga kaibigan, alam nyo ba na sa Bible merong isang tao o propeta na kinain ng malaking isda? At narinig ito ng kanyang guro na hindi nananalig o nananampalataya sa Diyos. Sabi ng guro, hindi pwedeng kainin ng kahit gaano kalaking isda ang isang tao sapagkat ang isda ay maliit ang lalamunan nito at hindi magkakasya ang tao. At sabi ng bata na grade 3 student sa kanyang teacher, Ma'am, hindi po, naniniwala po ako sapagkat nabasa ko po yun sa Biblia na si Jonas po ay kinain ng malaking isda. Sabi ng teacher, hindi. Maliit ang lalaugan ng isda at hindi magkakasya yun. Hindi yun malululon o makakain ng malaking isda at tapos mailalabas niya ulit. Hindi yun mangyayari. So sabi ng bata, ang ganda nung naging argument ng grade 3 student. So sabi niya sa kanyang teacher, sige ma'am, ganito na lang po. Pag ako po namatay at pumunta po ako sa langit, itatanong ko po kay Jonas kung kinain po ba talaga siya ng malaking isda? Napaisip din yung kanyang teacher. Ang sabi naman ng kanyang teacher, paano naman kung si Jonas ay wala sa langit at siya ay nasa impyerno? Sabi nung bata, Ma'am, kayo na po ang magtanong. Yun, nakakatawang bagay na yung bata ay sigurado siya na kung loobin ng Diyos ay dumating ang takdang panahon na kailangan lumipas ang kanyang buhay dito sa lupa, sigurado siya kung saan siya pupunta pagdating ng panahon. At yun ay ang pagpunta niya sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Ikaw, kapatid, ikaw na nanonood nito, gaano ka kasigurado kung saan ka pupunta pagtapos ng buhay po dito sa lupa? At kung merong 100%, 100%, ilang percent po tayo nakakasigurado na tayo ay ligtas at may buhay na walang hanggan sa kalangitan pagdating ng panahon? A lot of people na tinanong ko, may mga sumagot sa akin na 50-50 po kasi marami akong nagagawang kasalanan, marami din naman po akong nagagawang kabutihan. 50-50. Para bang sabihin natin, parang ambulansya ata ang kalalagyan ng ganung uri ng sagot. Pero naman sa sagot, siguro po 75-25 kasi mas lamang yung pagiging mabait ko kaysa sa mga kasalanan ng aking nagagawa. Para bang pasang-awa. Ayan, pumasang-awa pa, papuntang langit. Pero naman, sobrang kumpiyansa. Hindi, mas mabait ako. Maunti lang talaga. Sobrang, parang sindami lang ng mikrobyo yung mga nagagawa kong mga kasalanan. Kaya 99.9 at saka 0.01%. Ano po? Nakakatawang bagay kung iisipin po natin. Pero kung titingnan natin at atin pong lilimiin yung mga ganong sagot, isipin niyo po ito, pagpunta kaya natin sa langit, meron ba tayong makikita doon na, meron ba doong kakulangan? Meron bang bibigyan si Lord ng glorified body or heavenly body na kulang? Para bang kung 50-50, ano pong hati ang gusto niyo pong mangyari sa inyo pong katawan? Ano po? Kung 75-25, ano po kayo maiwan? Yung 50 ba ay nasa impyerno, yung 50 nasa langit, yung 25 ay nasa impyerno at yung 75 ay nasa langit? Hindi po. Alam po natin na ang kalangitan ay isang perpektong lugar. At dahil ito'y perpekto at banal na lugar, ang mga naroon po ay perfected na ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, tayo po ay susuotan o dalamtan ng Diyos ng isang bago at makalangit na katawan. Wala na, kung may mga sakit tayo dito sa lupa, pagdating po sa kalangitan, wala na po yung mga sakit at karamdaman. That would be the most perfect body na magkakaroon po tayo. Yun po yung ibibigay ng Diyos sa atin. Pero ang tanong, gaano ka kasigurado kung pupunta ka sa langit pagdating ng panahon? And sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 15, mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ang nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin ng Bible po, ito po ay ibinigay ng Diyos sa atin sapagkat dito po natin makikita kung paano ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa kalangitan at paano ba tayo maliligtas sa kabila ng mga kasalanan na ating pong ginawa sa buhay pong ito. Sabi nga ng John chapter 14
Verse 6, sino daw ang daan? Si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan nyo. So napakasimple. Gusto mo ng buhay na walang hanggan? Gusto mo masigurado na 100% na tayo ay maliligtas at magkakaroon ng glorified body pagdating ng panahon dun sa kalangitan? Simple lang. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos, Panginoon, Hari at tagapagligtas ng iyong buhay. That's why, if you are that person na hindi mo sigurado kung ano ang mangyayari sa buhay mo pagkatapos ng buhay dito sa lupa, pero gusto mong mapunta sa langit pagdating ng panahon, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang kabutihan, bagamat mabuti yon, hindi po tayo kayang iligtas noon. No amount of religious ceremony, nor activities, nor pag-anib sa relihiyon ang magliligtas po sa atin. Isa lang po ang magliligtas sa atin, and that is our faith and relationship to our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya kung kayo po ay hindi sigurado sa inyong pong kaligtasan, pwede po kayong sumabay sa aking pong panalangin. At ariin nyo po ito bilang inyong sariling panalangin. Sabihin nyo po, Panginoong Hesus, sa araw pong ito, humihingi po ako ng tawad sa lahat po ng aking mga kasalanang nagawa po sa iyo. Pinagsisisihan ko po ito, mga salita, mga gawa, o maging yung mga motibo ng aking isipan at puso na hindi po kalugod-lugod sa iyo. Inihingi ko po ito ng tawad sa iyo, Panginoon. And Lord, sa araw din pong ito, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon, Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Naniniwala po ako na sapat yung iyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo na ikaw ay napako, ikaw ay namatay, ikaw ay nalibing, Father God, but on the third day, ikaw po ay muling nabuhay para patunayang bayad na po ang kaparusahan ng aming pong mga kasalanan. At naniniwala po ako, Panginoon, na sa iyong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, nahugasan po ang aking pong mga kasalanan at napatawad mo na po ako sa mga bagay pong ito. Isulat mo po, Panginoong Hesus, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At simula po ngayon, ikaw na po ang manguna at maghari sa aking buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. And kung pinanalangin mo yung panalangin na yun, sabi ng John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ikaw po ay anak na ng Diyos. Ikaw ay parte na ng pamilya ng Panginoon. Ikaw ay pinatawad na. Ikaw ay binigyan na ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Ang pinatawad po sa atin ng Panginoon ay kasalanan natin noon, ngayon, at maging yung mga darating pa. Pero hindi ibig sabihin na meron tayong lisensya na gumawa ng kasalanan. Pero ito yung magandang bagay, sigurado na ang kaligtasan at buhay na walang hanggan natin sa kalangitan pagdating ng takdang panahon. Ingat and God bless, kapatid. Sa iyong salita.